Hello everyone, good morning. Ah, ayan, konting kwentuhan ulit tayo guys. Meron akong i-share ulit sa inyo ngayon tungkol sa ating isang magandang pinaglilibangan ngayon. Walang iba kundi itong POP. Yan, POP ecosystem. So, last year itong company to I was involved mula noong February. So, nag-start ako sa PopMax and then nagkaroon ng Nivex, nagkaroon ng PopX and PopChain, which is ito yung blockchain. Nilaunch na nila yung blockchain, sariling blockchain ng Pop. And then merong Pop Social, BTV, Punkverse, and PPT. So yung PPT, isa yung token ng ecosystem ng Pop na nasa CoinMarketCap na. So nagkakaroon na yan ng trading, tinitrade na yung PPT or Pop Social token. And then yung PopMax, nag-run itong program for the last 8 months, no? At maraming taong kumita. Ito, kumita din ako. And then nagkaroon ng shift sa project nung nilaunch yung Nivex. So lahat ng funds na kinita sa PopMax tsaka yung capital, nirefund nila para magkaroon ng opportunity na makapag-invest sa Nivex. So ano ba yung Nivex? Ang Nivex ay isang centralized crypto exchange. Ayan. So ito siya. Meron siyang pwede siyang i-download sa Play Store. Ito ang Nivex. Ayan. Turo sa inyo para makita nyo. Ito. So yan ang Nivex. So i-ano natin yan. Buksan natin. So dito tayo sa Nivex. Ang Nivex ay ganito yung tsura ng Nivex natin, guys. Ayan. Okay. Oops, sandali. Bakit dito tayo? Ayan. So ito yung aking dashboard. Main dashboard ng aking Nivex Crypto Exchange. So ano bang meron sa Nivex? Walang pinagkaiba ito sa mga ibang exchanger like Binance, Bybit, Bitget, CoinGecko, OKX, mga ganon. So the same thing itong Nivex. At ito ay fully licensed sa iba't ibang bansa, lalo na sa USA. So compliant na itong exchange na ito sa Canada, Singapore, even sa Nigeria. Secured na ang license ng kanilang crypto exchange na to, ng Nivex. So ito ay isang ecosystem under ng POP. So anong meron dito? So nung nagkaroon nga ng ano yung PopMax, pinatigil nila yung program. Dito naglipatan yung aming mga kinita, no? So whatever na income na galing sa PopMax, pati yung capital ay ni-refund and then pinapunta namin dito sa sa Nivex para makapag bili ng tinatawag na hash rate or hash power. So ano ba yung hash power? Yung hash power, ito yung technology na kung saan siya ang magme-maintain ng sustainability ng ating blockchain. So kumbaga parang siya ang gasolina, no? Para dito sa blockchain. Kumbaga isang makinarya ito para masustentuhan yung operation ng blockchain, ng kanyang mga development at mga future plans nitong blockchain. So ito ay kailangang may gasolina. So ito ang mga hash rate ang binibili natin ngayon. So ano naman meron pag tayo ay bumili ng hash rate? So dito sa Discover, punta tayo sa Discover. Pakita ko sa inyo kung ano yung benefits nitong hash rate natin. So as we all know, yung hash power, yan ang isa sa nag-maintain ng security at mga future developments ng isang blockchain. So ito sa Pop Hash Power, pupunta tayo, enter app. Ayan, so ito yung itsura niyan. Pag bibili tayo ng hash power, pwede tayong bumili ng hash power using yung USDT or PUSD. So ito yung sinasabi ko. From PopMax, ang kinikita kasi doon sa PopMax ay stablecoin na PUSD, which is nakapeg siya sa USDT, 1:1 ratio. So kung may 1 PUSD ka, meron kang 1 USDT. So parang ganun ang kanyang value.
So ngayon dito sa aking hash power dashboard, bumili ako dito ng hash power noong November yata yon. Oh yes, November. Nag-initial ako ng purchase. Gamit ko yung PUSD. Ito, PUSD. Dahil yan yung pera ko dito sa aking dashboard. So, binili ko ay 176 na hash power. Ayan. 176 lang ito. Itong hash power ko, original na hash power ko, 176. Pero yun nga, dahil kahapon, nagkaroon tayo ng chance na maka-purchase ulit additional on 176 natin. Kaya naging 390 siya ngayon. Ayan. So, 390 na siya, di ba? At ang ating earnings dyan, dati, na umaabot lang siya ng 0.24 ang ating output every day doon sa 176 na hash rate. Ngayon, naging 1.52 na. Oh, di ba? Ayan o, 0.52. Tapos meron akong available na pwedeng i-claim na 1.47. Pwede ko nang i-claim yan and then i-withdraw papunta sa wallet. Lagay ko na doon sa wallet. So ngayon, itong 0.52, ibig sabihin, napaiksi yung araw para maka-accumulate ako ng 1 pop. Kasi dati, it takes 5 days pa bago ako makabuo ng isang pop coin. Kasi nga, 0.23 lang yung aking nare-receive na pop everyday. Dahil sa maliit pa lang ang aking hash rate. So ngayon, nasa 390 na yung hash rate. So medyo malaki-laki na rin yung investment ko dito na nailagay. Kasi yung isang hash rate, as you know, dito sa isang hash rate, guys, para may idea kayo kung magkano yung isang hash rate. Ito. Ang isang hash power ay, ayan ang kanyang price. 10 USDT ang isang hash rate. Ayan. So, kumbaga, itong 390 times mo lang yan sa 10. So, $10. So, nasa kulang-kulang $4,000 na rin pala yan yung naipuhunan ko dito para makapag-mine ng POP. So, ito na guys yung total na hash rate ng buong community ng POP. Ayan, sa blockchain. 223 million, which is kung i-convert mo yan sa dollar, i-times 10, magiging nasa 2.2 billion dollars na yan ang pera na nandyan. So, nasa 23 billion pesos na pala yan kung sa peso natin ikwenta yan. Ganyan nakalaki yung hash power na pinurchase ng mga tao para mag-sustain itong blockchain ng POP. Ayan, so, di ba? So, ano naman ang pakinabang ng NIBEX dito sa POP? So, itong POP kasi, isa siyang token na pwedeng i-trade or binibili ng mga tao dito. Ayan, so nandyan siya. Pwede kang mag-buy and sell dito ng POP sa NIBEX. Ang value niya ngayon is 20 cents, isang POP. Ayan, so, pwede tayong mag-trade. Ayan o. Pwede nating ilagay dyan yung, halimbawa, kung gusto nating bumili dito, so bili tayo, POP. Lagay natin POP. Okay, POP. POP. Nasaan na? Ito sa spot. Ayan, POP USD. So, yan, pwede tayong bumili dyan ng POP. Depende kung magkano gusto mo. Kung may USDT kayo, bili kayo dito, pwede. So, yan. Pwede nyo i-hold yung asset na ito sa inyong wallet and antayin nyo kung kailan siya lalaki, kagaya ng Bitcoin or mga Binance or mga Ethereum na coin. So, yan guys. So, ito yung aking asset sa ngayon na hinold ko. Meron akong PUSD na 706 PUSD, which is equivalent to $706 din yan. And then, USDT, may 10 USDT ako ngayon and may POP na 20. Ito yung padadamihin natin yung POP dahil nga nagmamining tayo everyday. So, yan ang ating pwedeng ipunin ngayon para by the time na tumaas na yung POP coin, may pera na tayo. Kagaya ng Bitcoin lang din yan. Noong panahon na wala pa siyang value. Pati yung Binance, Ethereum, wala naman silang price dati. Mababa pa lang.
Pwede nating i-check yan kung magkano check natin para makita natin. Dito, tanungin natin si AI. How much BNB coin in 2014 siguro. 2014 ba siya? Okay. 2014, ito yung price ng ng isang BNB coin. Ito for the sake of discussion and reference. Ayan, 2014 ang Binance daw ay wala pa siyang 2014, 2017 pala siya. So ito 2017, ayan, 2017 siya ni-launch as ICO. So pumasok siya sa CoinMarketCap. Ito lang yung price niya, 0.009. Ayan yan lang kaliit yung price ng BNB coin noong 2017. Di ba? So ngayon tingnan natin kung magkano. Di ba? 2020 magkano na siya? Ibig sabihin from 0.09. Mas malaki na nga yung price ng Popcoin ngayon kasi 20 cents na eh. Check natin ngayon yung yung presyo ng BNB kung magkano na. Puntahan natin sa sa market cap, guys. Madali lang naman mag-trace ng history. Punta tayo sa CoinMarketCap. Ito yung real-time na price ng mga coins. Ayan. Punta na sa BNB kung magkano. Ito, BNB. $882 na dollars ang isang BNB coin. So, halos dito siya noon sa baba. Dito. Dito siya noon sa baba. Yan, 0.11 nga yung pinakahuling dyan. Pinakahuling price na low, all-time low niya. So doon sa pag-launch nila sa sa CoinMarketCap 0.09, di ba? Naging 0.11 siya noong July 25, 2017, 8 AM. Naging 11 cents. So yan yung yung history ng ating coin sa blockchain ng BNB. Ayan, di ba? So the same thing, ito yung ating ina-expect ngayon dito sa ating POP. Dahil ang POP ay isang project na maraming ecosystem na dinidevelop sa loob nito. Di ba? Marami siyang dinidevelop na ecosystem. Like ito makikita natin dito. Ang mga ito ay live na yung ibang project dyan. Kagaya ng Nibex, PopX, PopChain, nandyan na yan, running na. Up and running na. Kumbaga, live na yan. And then yung PopSocial is on the way na rin. Itong BTV ay live na rin yan, guys. Ipakita ko na rin sa inyo para makita nyo na meron na talagang mga existing project. Ito yung BTV. Meron na rin siyang app na pwede nyong i-download. Siyempre. Ayan BTV Yan, BTV yan, guys. So, pwede nyo siyang i-download dyan. Open natin para makita nyo kung anong itsura ng BTV. So, ito yung ecosystem na nagra-run under ng He was a fairy. Monetized through cryptocurrency. He was a fairy. This is probably the coolest thing I've ever worked on. So I just dropped a Medium article kind of detailing this whole thing, but I want to give you the nutshell of our new leveling system. The long and short of it is that you will now be able to translate your efforts and energy within the ecosystem directly into a way to increase the value of your characters. So you do stuff in the ecosystem, whether it's in the game or it is just working on your collection or trading or whatever, and you now earn XP for doing that. And then you can take it and spend it on your characters to turn the weak ones into more powerful ones, or your powerful ones into absolute monsters. Now you get to work on each one and turn them into more powerful creatures. These level ups are read directly into the characters themselves. Pwede kang
check ng ano. Pag nag daily check-in ka dito, meron silang binibigay na reward oh. Ayan oh. May AI points silang binibigay kapag nag-check-in ka araw-araw. And then meron tayong invite, pwede kang mag-invite. So, meron ditong malupit assets. Punta ka sa assets, ayan. Pwede ka na rin mag-store dito ng iba't ibang crypto kasi decentralized na ito. So, may wallet itong sarili na pwede kang mag-transaction ng mga crypto. Ayan, so meron akong na-transfer na dito ang mga PUSD tsaka POP. Ayan, so meron akong 5 na POP dito na nilipat. Meron akong PUSD. Ayan, so pwede kang maglagay dito ng USDT, Bitcoin, Ethereum. Ayan. So lahat yan pwede mong i-store dito. Pwede mong ma-withdraw, pwede kang mag-top up, pwede kang mag-transfer ng iba't ibang cryptocurrency. Ito yung BTV. Ayan. Themselves and will train